Oh no, nandiyan na si Ma'am. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, nandito na ba ang lahat? Dahil magsisimula na tayo sa ating panibagong talakayan sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat ay niniyahan ko na tumayo para sa ating panimulang panalangin. Binibining Banyares, maaari mo bang pangunahan ang ating panimulang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ops, bago kayo umupo ay pakipurot muna ng mga basurang nakalat sa sahig at pakitapon ito sa tamang lalagyan. Okay class, ngayon ay gusto kong mapanatili ang kaayusan ng ating silid-aralan. Sino ba sa inyo ang nakaalala sa ating mga alituntunin? Yes, Ginoong Yago? Maraming salamat. Makinig ng mabuti. Ano pa? Ginoong Maniago? Maraming salamat. Itaas ang kanang kamay kung sasagot. Ano pa ba? Mayroon pa ba kayong mga naalala? Binibining Katubig? Okay, maraming salamat. Okay class, sa araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong tatalakayin. Handa na ba kayo? Kung ganon, ay ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ito ay tungkol sa edukasyon sa dula sa Pilipinas. Tiklas, pag sinasabi nating edukasyon sa dula sa Pilipinas, ito ay tumatalakay sa papel ng dula at teatro ng edukasyon. At kung paano ito nakakatulong sa pagkakaunawa ng mga mag-aaral. Ito ay mula pa sa mga tradisyonal na anyo na kung saan ito ay lumaganap hanggang sa ating modernong panahon. Okay class, ang edukasyon sa dula sa Pilipinas ay mayroon itong 5 bahagi. Ngunit bago ang lahat ay atin muna itong aalamin at isa-isahin. Una, hindi ko siya maklaro dyan. Sa Emilio ng video? Wala ko sa video? Wala na dito sa mga ikat. Ito na sila ko ang. Una ay ang mga mayroon tayong tinatawag na mga programa sa universidad para sa sining ng dula. Pangalawa ay mayroon tayong tinatawag na pagsasanay ng mga aktor sa tradisyon ng pagtatanghal. Pangatlo, ngayon class ay ating aalamin ang 5 bahagi ng edukasyon sa dula sa Pilipinas. Una ay mayroon tayong tinatawag na mga programa sa universidad para sa sining ng dula. Pangalawa ay ang pagsasanay ng mga aktor sa tradisyon ng pagtatanghal. Pangatlo ay mayroon tayong tinatawag na kahalagahan ng mga workshop at paaralan ng pag-arte. Pang-apat ay ang
integrasyon sa dula ng sekundaryang edukasyon. At ang panglima ay ang pagpapalaganap ng pagpapahalaga sa dula sa mga paaralan. Okay, ngayon class ay atin itong isa-isahin. Una ay ang programa sa universidad para sa sining ng dula. Alam naman natin na maraming mga universidad ang may mga programa tungkol sa sining ng dula. Okay, may mga katanungan ba kayo tungkol dito? Okay, Binibining Lopez, nagtaas ka ng iyong kamay. Maaari bang ipahayag sa akin ang iyong katanungan? Ma'am, may katanungan lang po ako. Ano po ba ang mga aspeto ng sining ng dula na tinutok sa mga programang ito? Okay, magandang katanungan iyan, Binibining Lopez. Ang mga programa sa sining ng dula ay karaniwan nahahati ito sa mga sumusunod na larangan. Una, mayroon tayong tinatawag na pagganap o performance. Pag sinasabi nating pagganap o performance, ito ay pagtutok sa aktwal na pagganap sa saan? Entablado. Kabilang dito ang ating pag-arte, pagsayaw at musika. Okay, pangalawa ay mayroon din tayong tinatawag na pag-acting. Sa pamamagitan ng iyong pag-acting, dito natin makikita ang iyong emosyon, ang iyong lakas upang ipakita ang iyong pag-action o pag-arte sa iyong ginagawa. Yes, Binibining Kabusog, nagtaas ka ng iyong kamay. May mga katanungan ba kayo? Tungkol sa halimbawa. Okay, narito ang halimbawa ng mga programa sa universidad. Okay, narito ang mga halimbawa ng mga universidad na mayroong mga programa. Una ay mayroon tayong tinatawag na BFA, na kung saan ito ay nangangahulugang Bachelor of Fine Arts and Theater Arts, na kung saan ang programang ito class ay ang tumutok ito sa mga aspeto ng sining ng dula tulad ng pag-acting, directing, theater production, at playwriting. At mayroon pa tayong ibang halimbawa class. Ito ay ang tinatawag na mga pagtutok ng puso. Isa ito sa mga halimbawa o benepisyo ng mga universidad na mayroong mga programa. Okay, ang mga pagtutok ng puso na kung saan ito ay ang halimbawa nito ay ang pagganap o pag-acting. Ito ay pagtuturo ng mga teknik sa pagganap at pagpapahayag ng emosyon sa entablado. At nabibilang din dito ang direksyon o directing, na kung saan ito ay pagtuturo ng tamang paraan, pagdidirihin ng mga dula mula sa pagbuo ng isang kaganapan. Okay, at mayroon pa tayong pangatlong halimbawa. Ito ay ang class na halimbawa, ito ay ang mga extracurricular at pagganap, na kung saan ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na mapalawak ang kanilang kakayahan at karanasan. Hindi lamang ito nakatutok sa mga akademikong mga bagay, kundi ito ay nakakatulong sa paglalago ng isang mga mag-aaral. Okay, naiintindihan lang ba? Mayroon pa ba kayong ibang mga katanungan? Okay, Ginoong Yago, nagtaas ka ng iyong kamay. Mayroon ka pa bang mga katanungan? Okay, maaari mo bang ibahagi sa akin ang iyong katanungan? Tungkol sa benepisyo dito, tungkol sa benepisyo ng mga programa sa para sa sining ng dula. Okay, mayroon itong mga benepisyo. Kaya ang pagkakaroon ng degree sa sining ng dula ay nagbubukas ng maraming oportunidad sa industriya ng teatro, pelikula, lalo-lalo sa telebisyon at iba pang larangan ng sining. Okay, naiintindihan lang ba, Ginoong Yago? Ngayon, kung wala na kayong mga katanungan sa unang bahagi ng edukasyon sa dula sa Pilipinas, ay dumako na tayo sa ikalawa, na kung saan ito ay ang pagsasanay ng mga aktor sa tradisyon ng pagtatanghal. Dito natin malalaman kung ano nga ba ang mga kasanayan na dapat taglayin ng isang aktor. Ang pagsasanay ay tungkol ito sa pagganap ng mga tradisyonal na kwento ng bayan kung saan
kailangan ng mga aktor ang tamang galaw at pagpapahayag. Magbibigay ako sa inyo ng isang senaryo kung paano ang pagsasanay ng mga aktor sa tradisyon ng isang pagtatanghal. Okay, bilang iyong direktor, gusto kong maging responsable kayo. Hinihikayat ko na ang lahat ay maghanda dahil may ipapagawa ko sa inyo. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay hindi lang makapagbibigay ng buhay sa inyong mga karakter, kundi ito ay maituro rin ang kahalagahan ng mga galaw at ang sining ng tradisyonal na paano ipinapakita ang emosyon. Okay, maaari ba akong tumawag ng isang representative upang siya ang magbibigay ng buhay o magbibigay action ng aking ipapagawa? Sino ba sa inyo ang gusto mag-volunteer? Okay, binibining kadayuna. Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Narito ang iyong eksena. Kung ikaw ay isang bayani ng kwento, isang mandirigma na nakakaharap sa isang mabagsik na kalaban, kailangang ipakita mo sa pamamagitan ng iyong postura, sa iyong lakas, tapang at kahandahan. Okay, maaari mo ba itong ipakita sa amin? Magaling, binibining kadayuna. Ngunit maaaring may kakulangan ng iyong paggalaw, mga aksyon at emosyon. Pero ang mahalaga ay ang iyong paggalaw at ang iyong postura. Nakuha mo naman pero may konting kakulangan sa iyong lakas, pagbibigay ng emosyon. Yes. Isa sa mga kahalagahan ng pagsasanay ng mga aktor sa tradisyon ng pagtatanghal ay mayroon tayong tinatawag na pagsasanay sa mga estilo ng pagganap at paggalaw. Kaya pag sinasabi natin pagsasanay sa estilo ng pagganap at paggalaw class, ito ay ang sa pamamagitan ng pagsasanay at natuto ang mga actors ng iba't ibang disiplina sa pagganap. Dahil sa kanilang mga ginagampanan na mga role, ay doon na natutong gampanin kung ano ang kanilang ibibigay na emosyon dito sa pamamagitan ng kanilang paggalaw at pagbibigay ng aksyon. Kaya naiintindihan lang ba? Okay. Class, ay dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng edukasyon sa dula sa Pilipinas. Ito ay ang kahalagahan ng mga workshop at paaralan ng pag-arte. Isa sa kahalagahan nito ay ang pagpapalawak ng mga kasanayan. So ang pagsasanay ay nagiging daan ito upang mahasa ang kanilang kakayahan sa pagsasalita, kritikal na pag-iisip at pagbuo nito. Ang isang aktor ay napakahalaga na magkakaroon ng kasanayan dahil ito ay nagbibigay daan upang mahasa ang kanilang kakayahan sa pagsasalita, kritikal na pag-iisip at pagbuo nito. Okay, naiintindihan lang ba? Okay, maraming salamat. Ngayon ay kung wala kayong mga katanungan ay dumako na tayo sa pang-apat na bahagi ng edukasyon sa dula sa Pilipinas. Ito ay okay, ngayon class ay dumako na tayo sa pang-apat na bahagi ng edukasyon sa dula sa Pilipinas na kung saan ito ay ang integrasyon sa dula sa sekundaryang edukasyon. Mayroon tayong tinatawag na ang pagpapalawak ng mga kasanayan class. Pag sinasabi natin pagpapalawak ng kasanayan class, ito ay ang pinakamahalagang bahagi na kung saan magkakaroon tayo ng pagsasanay. Hindi lang ito tumutulong sa atin upang magampanan natin ang ating role na kung saan ito ay nagsasanay din sa ating pagsasalita na magkakaroon tayo ng critical na pag-iisip ng isang sitwasyon at maibigay din natin ang ating mga matinding emosyon kung ano ang ating ginaganap na pangyayari. Naiintindihan lang ba class ang pagpapalawak ng kasanayan? Okay, maraming salamat. At ang panglima class, ito ay ang pagpapalaganap ng pagpapahalaga sa dula sa mga paaralan. Mayroon tayong tinatawag na pagbubuo ng empatiya at pagganap.
Pag sinasabi natin pagbuo ng empatiya class, ito ay nangangahulugan sa pamamagitan ng pagganap ng iba't ibang karakter at pagsusuong ng mga kwento ng may iba't ibang mga karakter at karanasan. Okay. Halimbawa, kung ikaw ay isang aktor, dapat alam mo kung paano mo bigyan ng isang sitwasyon o isang pagtatanghal ng matinding emosyon, lakas at kung paano mo ito mabibigyan ng buhay ang iyong ginagampanan. Pinaintindihan ng baklas? Mayroon po ba kayong mga katanungan? Kung wala na ay maraming salamat sa iyong pakikinig, class. At yan naman ang 5 na bahagi ng edukasyon sa dula ng Pilipinas. Huwag niyong kalimutan yan, class. Ano nga ba ulit ang 5 bahagi ng edukasyon sa dula ng Pilipinas? Kay una, maaari ka bang magbigay ng isa, binibining pastor? Maraming salamat. Ito ay ang mga programa sa universidad para sa sining ng dula. Ano pa? Binibining katubis. Magaling. Ito ay ang pagsasanay ng mga aktor sa tradisyon ng pagtatanghal. Ano pa? Ginoong Alberto? Ito ay ang kahalagahan ng mga workshop at paaralan ng pag-arte. Kaya ano pa? Meron pa itong 2. Okay, binibining Kabuso. Maaari bang ibigay ang 2 natirang bahagi ng edukasyon sa dula ng sine? Ito ay ang integrasyon sa dula ng mga sekundaryang edukasyon at ang pagpapalaganap ng pagpapahalaga sa mga paaralan. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.